mga kabiyahe, andito tayo sa Banawe Rice Terraces. Sobrang ganda dito. Ang ganda mga kabiyahe, view. Sobrang ganda dito mga kabiyahe. Amayan ka naman. Natin sa wakas yung Banawe Rice Terraces, sobrang ganda. Punta kayo dito mga kabiyahe. Marirelax kayo at saka may enjoy nyo yung mga view. So tara, biyahe ulit tayo. Tara tayo ng Sagada. So ayun, let's go mga kabiyahe. Punta tayo ng Sagada. Woo! Nakaka-relax. Grabe. Napakalamig po ng klima. Ganda. Sobrang ganda. So dito na tayo nakapag-breakfast sa Bontok. So ito. Ayan. Ito. Ayan mga kabiyahe, kain tayo. Biyahe ulit tayo. Konting oras na lang, kasasagada na tayo. Mga kabiyahe, kararating lang namin dito sa Sagada. So dito kami nakapagpabook sa Sagada Heritage Village. 3 nights kami dito. So dito pala only coffee siya. Kaya magkakape tayo na magkakape mamaya kasi yung klima dito malamig. Tapos bukas siguro ng madaling araw tayo pupunta sa mga tourist spot
para mapuntahan natin lahat. Tapos sa other day, yung iba naman. Tapos balak namin magpunta din sa Buskalan kay Apong Wangod. So abangan nyo din doon, baka sakaling makapagpatato tayo sa legendary na tattoo artist na si Apong Wangod. Magandang gabi mga kabiyahe, ito kami ngayon sa town para maghanap ng pagkakainan ng dinner. Ayan yun. So, ay pinaradahan natin. So, Ilagay yung ano? hindi tayo nakalabas kanina kasi gawa ng nakatulog tayo. Tapos nagising na tayo mga bandang 6 p.m. So pala pag pumunta kayo dito kailangan nyo muna magpa-register dun sa tourism office. Para kasi hindi nyo magiging pass nyo sa mga lahat na pupuntahan yung tourist spot. Pagpabalik na lang tayo. Kailangan nyo magdala ng maraming jacket. Sobrang lamig. Yogurt lang tawag. Oh, talaga ba? Edit dyan tayo. Sa bistro gusto na dito na tayo kakain sa Salt and Pepper. Isa daw to sa mga sikat na kainan dito sa Sagada. Tatry natin dito mga kabiyahe. Meron ka sa may pasipayan din ko yan. Nakatuwa naman. I like your pear. Thank you. TikTok sabi ko na nga. Talaga yan? Ang ganda naman. Parang original. Ang ganda yung tela yun. Ate sa inyo naman. Order kami ng hot chocolate saka honey latte. Nasaan si Pedro? Si Pedro ba yan? Dandi na rin ito. Galing ni ate. Sarap ng kape nila dito doon. Ang sarap, tas malamig yung klima. Nakaka-relax. Good morning mga kabiyahe. Ito, gumagayak kami. Punta kami sa Marlboro Hills saka sa Bluesword. 4 AM ng umaga ngayon. Kasi lakaran yun. Dito sa Sagada pala. Lahat ng mga tourist spot
puro lakaran. Kaya kailangan lagi maaga. So, lihat muna tayo mga kabiyahe. Kakapit tayo mga kabiyahe. Tatawag sa kapihan. Sobrang lamig talaga. Hintayin mo ako, tol. Ha? Anong baso? Wala nang baso doon? Wala na. Totoo ba? Baka nandun, nakatago. Wala nga. Tulog ko na nga. Tulog tayo dito. Tulog ka na. Wala nang baso. Mga tulog talaga gusto. May baso pa po kayo sa kape? Ayun, yan yan yung kasama ko ron sa baba. Pa? Ay, hindi mo kita. Hindi kuya. Kasi yung pagina, wala sa akin. Sige kuya, mamaya na lang. Thank you. Oh, walang baso. Tiisin muna natin yung lamig. Gamitin na lang natin yung baso na ginamit natin kagabi. Hindi ko talaga kaya lamig. Lamig. Kapi tayo. Hello. Kape. Yan sa akin na yan. Lagyan mo Sukal. na. Hindi, sa'yo. Asan? Sa'yo, yung tasa mo. Saan mo nilagay? Gago. Nilagay sa likod ko. Gago. So tara na. Biyahe na tayo uli. Let's go mga kabiyahe. Ay. Dito na tayo. Hintayin na lang natin yung tour guide natin. Iiwan natin sasakyan kasi may sarili silang mga sasakyan. Hindi daw pwede gumamit ng private car. Kaya lahat ng mga nagtutur dito may mga shuttle. Ayan. Let's go. Ito na sa harap ko yan. Ay meron, ay siguro pala dito. May kala ko si Along yun. Parang si Sir Larry ko yung magiging guide. Dito na kayo? So kuya, good morning. Yes po. Let's go mga kabiyahe. Importante, wala. Dito na tayo mga kabiyahe. Ito lang daw tayo dito. Baba na tayo sa shuttle. So, tama yung gagawin natin no kasi siguradong tumok kasi sa Malbola yung dispatch natin palaging unahan natin yung malalaking grupo kasi pag sumasabay kayo sa kanila mas lalo kayong matagalan at mapagod so mas maganda talaga na dati sila para makapag-filter ng maayos hindi kayo makapag-picture ng maayos kahit sumasabay kayo sa kanila. Pero makikita yung sea of clouds. Tingnan natin kung maganda yung fan. Kasi walang makasabi kasi hindi pa ako pumunta dyan eh. Walang makasabi. So, yung resibo nyo, patsit natin dito. Ito dyan. Mauna kayo para mailawan nyo. Ayan, tara na mga kabiyahe. Wala na natin yung Wala na yung kasama nyo. paglalakad. Bumili lang po kuya tubig. Alimutan ko yung ganun. 25 to 30 minutes yung lakaran. Oo.
Baba. Madilim pa mga kabiyahe. Mamaya na lang tayo magbibideo para makita nyo yung mga view. Israel. Di natin makikita nga kasi madilim. Nakikita ko na yung sea of clouds dito mga kabiyahe. Ayan, nakikita nyo ba? Madilim pa kasi. Pero ayan na siya oh. Kitang-kita mo na siya kagad. Yung mga iba doon kanya-kanyang spot na, pero dito kami dinala ng aming tour guide kasi mas maganda daw dito yung view niya mamaya. So solo namin dito. Ayan, nakikita nyo walang tao. So ayan, hintayin natin lumabas yung mga ulap mamaya. Dating puno pa lahat to. Alam mo, medyo ito, mga grass, yung mga iba't ibang klaseng kwan. Puno. Oo. Pagkatapos may time din na naging grassland siya. At saka pastureland po siya. Pastulan ng ano yung mga crops? Ito yung mga Baka. baka. Tapos may well processed land. Kasi original na pangalan to is Lamagan. Oo. Tanong ko di kuya, ba't yung mga lokal dito na ano yung magagaling sila mag-English no? Kasi yan kasi yung pinakaunang fan na dapat pag-aralan mo yung English speaking. Dito sa Sagada yun ang inuuna nila. Oh. At saka yung kauna-unahan kasi yung mga sinaunang ninuno namin. Teachers kasi nila noon is mga Amerikano kasi dumating yung mga Amerikano dito na tumulong ng mga tao. Kaya, mas magaling yung mga matatanda ng English speaking kaysa Sa mga ngayon. oo. Kasi mas malalim yung pag-English nila eh. Oh, kaya pala kasi yung mga dating teacher, mga American. Opo. Diba, nung dumating yung dito, yung Kristiyano, doon nag-umpisa yung simbahan. Oo, doon sa pinag-parkingan namin kanina. Sila yung gumawa to. Ay, kaya dito ano yung ano nyo? Yung religion, Oo. pagan po. Ha? Pagan. Ano yung kuya? Pagano. Magano? Pagano. Ay, pagano? Oo. Pero ngayon, naging Kristiyano. Halo na. Oo. Combination. Hindi daw lalabas yung sunrise ngayon kasi masyado daw maulap. So, punta na tayo sa Blue Side. Oo, yung magandang isang Ah, pwede yan. berries na yung raspberry. Pwede yan. Ayan yung raspberry. Lalaki yan ng konti. Pagkatapos magiging red po yung kulay niyan pag hinog na po siya. Walang hinog ano kuya? Din yung lasa. Ay, ito. Pwede yan. Hindi pa. Pwede na tas. Hinog yan. Tikman natin. Ito. Lalaki pa yan ng konti pagkatapos lalambot. Pwede ito kainin kuya? Pwede. Mapakla yan pag Medyo ano pa yan, masim-masim. Oo, mapakla. Ayos lang, ang sarap. Ito pa oh. Ano ka nakain? Bersik murahin ganyan. Kaya nga, hindi ka pa kumakain kanin. Mapakla lang pa. Pwede yan. Dito muna tayo. Pag sisigaw kayo dito, may echo po siya. Pero may bibili ng fresh seconds na gumagawa nila. Pag sumigaw kuya, tahimik lang. Ayun, galing. Pag sumigaw ka dito, bago 3 seconds, bago mo siya marinig. I love you, Sarina! Dinig. Isa pa, hindi narinig. I love you so much. I love you so much, Sarina! Lubog to. Mga Walang Pilipinas corals kasi dati. yung mga kwan. Corals kasi yung mga limestone. May mga... Corals. Ang galing naman. So, kung bakit may cave din sa Sagada, yung tubig noon yung mismong gumawa sa kuweba. Yung buong kumano. Sa taas na to kuya, puro tubig to dati? Walang Pilipinas dati. Pilipinas. Buong Pilipinas. Oo. Dati nung unang panahon. Pinakauna.
Grabe po. Konting kaalaman mga kabiyahe. Sabi ng mga locals dito, dati daw nung unang panahon, yung buong Pilipinas puro tubig daw yan. Kaya itong mga bato daw nito, mga limestone daw to. Ay, limestone? Oo. Ayan. Yan yung mga nakikita daw sa ilalim ng dagat. So, yung, dati pala, itong buong Pilipinas ito, puro tubig. Parang kabibe. Nakakabangha talaga yung mga history. Kaya, masarap talaga pumupunta sa mga ganito, yung marami kang matututunan. Mga kabiyahe, subukan nyo pumunta dito sa Sagada. Hindi kayo magsisisi dito kasi maraming tinatagong ganda. Sulit na sulit dito. Uy, uy, uy. Ayan, malapit na kami sa Blue Soil. Nakakapagod. Pero worth it naman yung pagod kasi 'di ba marami kang natututunan sa mga history. Nakakita na ba kayo ng lalaki puno? Ayan o. Malalaman mo pag lalaki puno, o ganyan. Hindi mo nakalapag-tarong. Sana may makita din tayo babae. Pero pag mag-isa lang tayo. Nakakaidlab ang Pilipinas. Ayan, sobrang ganda. Nakakaidlab yung natures. Ayan o. So, andito na naman tayo sa bilihan ng mga pagkain. Medyo malapit na tayo sa Blue Soil. Ayan, mga tinitinda nila. Ang ganda. Ayan. Okay. Kaya pag umakit kayo dito sa Marlboro Hills saka sa Blue Soil, meron kayong mahihintuan ng mga kainan. Ayan, marami dito nag-o-offer ng mga pagkain. Ayan. Wow! Grabe ang ganda dito. Wow! Nakadamit oh. Oh my God! Nice. Ayan, mga ino-offer nila. Ito na lang ako ate. Para mamaya, dire-diretso eh. Ano to? Kamote siya. Pagod na. Napagod. Lahat daw ng bundok na to, kulay blue daw yan. Natakpan na lang siya kasi puro damo na. Yan, buong bundok na yan. So, yun na yung senyalis na malapit na tayo sa Blue Soil. Kahit mabasa lang.
Pag lalong nababasa, mas lalong tuloy sa galing pool. Ipan naman yung ulan yan kung maaarawan. Ayan, may araw. Wow, ayun na. Yun na yung blue soil. Ganda dito, grabe! Woo! Sulit ang lakaran. Grabe ganda. Ayan mga kabiyahe, pababa na tayo. So tapos na tayo sa Marlboro Hills saka sa Blue Soil. So titingin tayo mamaya kung ano pa pwede natin mapuntahan, kung kakayanin pa ng mga kasama natin. So tara mga kabiyahe, baba na tayo. Bawal yan ah. Tara mga kabiyahe, baba na tayo. Naririnig nyo ba yung ano, mga huni ng ibon? Napasarap ng ano, yung gantong ano lang, tunog. Naririnig mo habang naglalakad ka sa bundok. Mga huni ng ibon, mga amoy ng mga pine tree. Sobrang solid na nun mga kabiyahe. Ay, thank you Lord. Sarap mabuhay. Alam ko yan. Oh, ito. Ano tawag dito kuya? Raspberry, oh. Ayan mga kabiyahe. Ayun pa ate, meron pa oh. Tikman natin. Ang daming bunga, oh. Ayan, ang daming bunga, oh. Ayan, oh. Mga ano to, mga prutas sa gubat. Ay, Ayan, oh. Ito. Kain natin. hey. Sarap. Ito. Ay, nahulog. Food trip na tayo dito, ah. Sarap. Ang tamis. Sarap. Diba? Lakad-lakad ka lang dito sa bundok. Marami kang makakain ng mga prutas. Sarap. Yan pa. Ito pa mga kabiyahe. Ang dami. Ay, ang matinik. Ay, nahulog. Sayang. Ano yung pinagkakagulo nyo dyan? Ito, may tubig sa loob. Yung picture plant. Ay, wala na. Pero pa isa. Ito kuya. May tubig sa loob. Ay, sayang. Ayun. Saan? Ito yung iniinom kuya. Ito ba tingnan mo. Pagka doon na hindi yung bukas kasi may insect na yung kwan. May tubig. Ang galing ah. Sayang, katagal-tagal mo kasi doon. Wala ka naman ginagawa. Ayun natin. Ayan, pwede inumin yan. Pag naubusan ka mo ng tubig. Kapag naubusan kayo ng tubig sa bundok mga kabiyahe, ito pwede nyo daw to inumin, no? Pag wala kayong dalang tubig sa bundok na nagpunta kayo, nauho kayo, ito hanapin nyo na ligaw na mga halaman. So ito makakatulong para sa UTI. UTI. UTI din. UTI sabi ni ko. Sa uhaw nyo, ito tingnan nyo ha. Ano? Picture. Ito pa yung mas malaki oh. Gamot pa, di ba? Picture plant. Mabubusog na ako, oh. Ang dami naman. Ang galing, di ba? Tapos kanina may nakain tayong raspberry. So, pag uwi natin, busog na tayo. Sabi niya makakasurvive ka talaga yung mundo. Masarap talaga mamundok. Grabe. Ang sarap mabuhay! Kaya maghanap ka pa ng pagkain. Naghahanap na. Para mabusog tayo bago tayo bumaba. Nagkakaroon ng tubig yun. Ayaw katap niya, Ang galing eh, no? Siyempre, yun, malinis na malinis yun. Kasi, Ayun sa may bago daw. Yung ano ng bago. Yan yung galing. wow. Yun, andito na tayo sa Kapatagan. Kapatagan pero pababa pa rin. Ayun na.
Madulas. Ang tarik. Ayan na. Pagayday na ba po? Ayan na yung sundo natin. Let's go. Ayan, nandito na tayo sa town. So, kakain muna tayo ng almusal. Ayan. Dito tayo kakain. Ayan. Dito tayo kakain sa ilalim ng palengke. Mga lokal na pagkain yung nandito. Ayan, no? Dito tayo kakain ng almusal sa kusinan Malig. Ha? Ito ba yung... Ito yung mga sineserve nila dito mga menu. 1 hour later. At dito naman, yung dati si cementerio, binabaon po sa lupa pero pinag-iisipan nila mas maganda pala yung nature para maayos. Hindi kagaya yung nakabaon, pag mapukay ka ulit baka makukay mo yung unang nilibing. Bali hindi nyo na ginagawa yung kultura nyo na ganun kuya ngayon. Yung binabaon na lang sa lupa. Nature na lang. Nature na lang. Para Tapos mas yung maganda. hinahang hindi na din. Hanggang ngayon po, practice po yun kung may mag-request sa hanging coffins. Siguro yung mga matatanda na lang gusto magpag ganun. Ano? Opo. Depende yun kasi yung ginagawa kasi ng mga tao, mag-prospect ka muna kung saan yung gusto mo. So kaya hindi isang place yung naglilibingan dyan. Marami po. Kaso lang, nakatago yung mga iba, yung pupuntahan natin, yan lang yung pwedeng lapitan ng mga turista. Hindi pwedeng buksan lahat yung mga burial site kasi mai-istorbo lang ng mga espiritu. Pero marami pa sa gawi sana doon na Kunti lang sa pupuntahan natin. Kasi iba-iba yung burial iba-iba yung location niya. Kung bakit doon po yung yung nililibing yung mga sa hanging coffin sa Burial Cave. Labor nature kasi sila. Yun yung mga dati. Kumbaga bago sila pumanaw kuya, nire-request sila doon pag namatay sila, doon sila ilibing. Kasi yung mga espiritu gusto nila kasi yung paibot-ibot lang. Ano yung paibot-ibot kuya? Paibot-ibot lang Ay, sa mga pagala-gala. nature, Gusto nila pang makihalo sa mga buhay. Low animism, naniniwala kasi sila sa nature. Nga po. So kaya doon Pagka namatay sila ako, sabi ko ako nililibing. dyan. Oo, kuya. Pwede ba yun, kuya? Yung Pag ako. Anong tawag sa ganun kuya? Oo, hindi. Mga Yung taga... naniniwala sa ganun? low animism. So, animism. So kaya doon sila Gusto naniniwala magpalibing. sa mga nature. Ayaw nila yung nakabound ng 6 feet under the ground. Panahon kasi ng yung mga Kristiyano, yung public cemetery. So kaya doon nag-mix po yung pagan at Kristiyano. So almost 100% na po yung Kristiyano ngayon. Pero yung tradisyon namin hindi pa nawawala. Anong kaya yung yung religion niya, pagan? Opo. Ano yung sinasaba niyo doon kuya? Same din. Pero yung tawag namin kabunyan. Kabunyan. Iisang Diyos lang yung inaano natin pero iba-ibang sikta tayo. Opo. Ganun lang. Pero pag binibase namin, iisa lang yung tinatawag natin sa taas. Iba-iba lang yung mga pangalan na sinasamba natin. Paniniwala. Saka respeto na lang sa mga... Kasi nung dumating yung Kristiyano, doon kami din mag-umpisa na maging Kristiyano para mabinyagan ka, para may register sa munisipyo. Kailangan. Kumbaga, Kayo, Kasi kuya. kailangan yan pag sa mga requirements sa trabaho. Yan. So, 2 beses kami dito mabinyagan. Iba kasi yung ibibinyag ng mga ninuno namin. Yan yung tawag namin kubaw. Kubaw. Bagong silang yung bata. Bibinyagan ka pagkatapos mag-usap sila kung saan nila kukunin yung ipapangalan sa bata, sa side ng babae o kaya sa side ng lalaki. Ay, pwede yan. Para may pamana yung pangalan ng mga Ninuno. ninuno. Para hindi para at least alam ng next generation yung roots nila. Tama nga naman. Kasi pag sa asawa pinangalan, yung ang makikilala na lang yung sa lalaki. Kung minsan hinahati nila. Bali, dalawa yung nila. Yeah. Kung may susunod na anak kayo sa side na Ganon. Rotation ang ginagawa nila. Parang doon nila ilalabas yung yung mga itag. Yan yung yun na sa tanghalian. Mm-mm. Yan yung kaugalian namin dito.
Ang galing ng itag, no? Paano yung naano yung kuya? Imamarinate mo muna yan sa asin. Hindi, ibig ko sabihin. natuklasan. Oo. Ano? Mga ninong. Mga ninuno po Hindi yun. kasi ginag- Paano nila ma-preserve yung karne na pwedeng kainin Kasi sa... wala pang refrigerator. Oo. Ba, para mag-preserve, mapatagal Pagkatapos baka pinag-isipan nila, ginawa Galing, nila, no? nag-click siguro. Galing na kuya, yung pag-isip mo. Kasi kahit isang taon pwede pa yung itag na yan eh. Para siyang beef jerky, ganun. Yung ginagawa nila, ibaban mo sa asin. I-marinate mo sa asin. Mga 2 nights, kinabukasan, tanggalin mo yung karne para ilagay mo ulit sa isang planggana. Pagkatapos asinan mo ulit bago mo i-smoke. Hindi siya Itim. maalat, kuya. Maalat talaga. Bali yung kuya, kwan. pagka kunyari, diba, dalawang gabi mo na siyang naibabad sa asin. Oo. Huhugasan mo muna siya. Hindi, hindi. Huwag mo Diretso asin hugasan. pa rin. Asinan mo ulit. Pagkatapos, isabit mo siya bago mo pausok. Kailangan Madaling matuyo yun. Para hindi maanong tawag dun, mauud. Eh, bakit yung iba dito yung may uod, kuya? Okay lang. Okay Pag sa amin, pag sanay namin yan, mas masarap pa yan. Pero hindi yung masyadong nauud. Kasi medyo mabango pa siya. Oo. November 1, yan yung tawag namin panag-apoy. So lahat po yung mga relatives ng mga nakalibing dito, may dala silang firewood na kagaya yung salin. Yung salin. Yan, kagaya yung kinuha mo kanina na nakalagay sa sasakyan. Okay, ano ginagawa nila dun? Sisindihan nila? Oo. So bawat tuntun magsisiga sila. Di napakaliwanag dito pag ano, Mausok pa. mausok pa, no? Ganyan talaga yung tradisyon namin. Ang galing. Para saan yung kuya? Sa kandila kasi, pag nakanginan, Mamatay. patay yan. Mas maganda yung firewood para tuloy-tuloy. Ito mga kabiyahe, isa daw to sa nasawi sa SAP 44. Si PO3 Noel O Golokan. Ayan. Isang bayani natin na nasawi. Pero nung araw, nung wala pa dito ang hospital, saan kayo nagpapagamot? Kunwari, may mga sakit yung mga bata, ganun, yung matatanda. Yung mga kuna, yung mga traditional remorse, Hmm, yung kagaya ng tawag doon. albularyo. Oo. Baka yun siguro, kaya gagawa sila ng ritual. Oo. Kaya naniniwala ka ba sa sa multo? Naniniwala ka sa multo? Hindi. Hindi. Balita lang yun eh. Oo. Isip lang yun. Yung nakakatakot ngayon, yung mga matungid na tao. Narinig nyo si kuya, ang nakakatakot daw yung masusungit na tao. Totoo nga naman, ano kuya? Yung mga spiritual, siya yung babantay sa atin. Bagay. Gamitin. Hindi po. Pwede kuya lumapit? Lapit tayo lahat dito. Pag makita niyo yung makaliit na kabaong na yan, yan po yung original. Yan yung nasa taas. Opo. Yan yung naka-fatal position. Pero yung makakaba, according to the Christianism, nabinyagan na kasi sila. So pahiga na. Oh. Yung fetal position, yung sabi nila, pag baling ka sa Mother Nature, ibabalik ka ulit pag patay ka. Yung original na burol niyan, habang lamay sa kanyang bakal, yung fetal position, Gusto ko. nakaupo sa upuan. Yan yung tawag naming sangading. Nakaupo sa upuan. Pagkatapos, 3 nights po na yung kwan namin dito, yung lamay, pag walang inaantay. So Oh. kaya habang gagawin pa nila yung ritual bago yung libing. Pagkatapos ng ritual, tanggalin nila yung bangkay sa upuan. Oh. Hindi inaano kuya, hindi binabalsa mo dito. Hindi po. Pagkatapos, ibebend na po yung katawan ng kwan, ng bangkay. Para magkasya. Hindi. Pagkatapos, ibabalot pa sa blanket yung gamit ng vulkan. Yung gamit nilang pantali, yung matan. Kasi matanggal yung umabang. Yung mag-umpisa na buhat sa kanya yung kapamilya niya, pag nilabas po,
bayanihan po yun. Bayanihan. Ano, pasa-pasa lang yung bangkay. Pero nauna na yung kabaong dito. Pag malapit na po yung maglilibing sa burial site, mag-iingay po sila para at least alam ng mga espiritu na ng bago silang kasama. At ito naman, hindi namin binibisita yung nakalibing dito kasi 100% po sa kankalibong bisita ngayon sa cemetery. Kaya may ninuno kami na nilibing dito, yung ginagawa namin, mag-ano kami dito, celebrate sa aming bahay, i-invite namin sa kanila, sila yung uuwi sa hinga. Ay. Oo. Paano yung nararamdaman nyo kasi? Pag hindi mo kasi i-invite sa kanila, siguradong magpaparamdam sila na nauuhaw sila o kaya gutom na. Kaya, dapat i-invite mo, di ba? Pero nararamdaman nyo Parang talaga? alay lang. Ah. Ganyan din yung ginagawa natin, lagyan mo yung So ayan mga kabiyahe, napuntahan na natin tong hanging coffin. So nakakaano lang, nakakatuwa dahil nakikita lang natin dati sa Facebook. Ngayon nandito na tayo. Saka sa vlog na to, napakarami kong natutunan yung mga tradisyon nila dito sa Sagada. Nakakatuwa kasi napakarami natin babaunin na kaalaman pauwi sa bahay. So ayun, nakakatuwa lang. Panoodin niyo sana itong vlog na to at marami din po kayo matututunan. Yung secret coffee shop nila dito sa Sagada, nasa gitna ng kabundukan. So pupuntahan natin yan mga kabiyahe. Let's go. Ayan o mga kabiyahe, ayan o, kape yan. Ito yung Arabica coffee na ginagawa dito sa Sagada. Ayan o, puro puno ng mga kape yan. O. yung ginagawa nila, pinuputol nila yung dulo para hindi tataas. Para pag nag-harvest sila, mababa lang ano kuya. Tingin kayo doon, merong padre. Oo nga no. Wow. Doon sa taas na yun no, mga kabiyahe, meron pang nakalibing o. Paano nilang nailagay yun, kuya? Hindi naman, di ba yung nakakapagtaka dati paano dito nilang kasi, naitataas doon ano. Mabaging kasi ito noon. Yung baging yung ginamit nila. Parang ginaganon nila yung baging. Hindi. Hanggang sa bumaba. Kumuha sila ng kahoy para itali sa baging. Ginawa nilang parang daanan nila. Tulay. Oo. Pero nag-umpisa sila doon sa site, papunta doon. Hindi pa akyat. Pa ganun yung ano, may daan na pa ganun dati. Dinikit po ron. Hindi kasi ang daming baging dito. Sarap ng pagod, no? Oo kuya, worth it naman yung pagod, marami kaming natututunan sa'yo. Ganda oh. Keep yan, pero hindi naman. Keep yan, ah. Oh kuya. Wow, ganda mga kabiyahe. Wow, tignan mo ito. Yan. Malapit na tayo sa secret coffee shop. Diba? Paano nyo aakalain na may coffee shop dito sa gitna ng bundok? Solid na solid dito. Ayan o. Sa entrance pa lang, ayan. Makikita mo na yung mga puno ng kape. Oh. Diba? So dito ginagawa yung mga coffee. Ayan o. Pwede pumasok kuya? So ayan, pasukin natin mga kabiyahe. Tignan natin yung mga kopi. Uy, may malaking baboy pa dito. So ayan o, dito nila pinaprocess yung mga coffee. Dito nila, ayan yung machine. Ayan o. Wow.
Grabe. Morning, sir. Hello po. Welcome sa Eco Coffee Bar. Kape. Mga antik na tomato. Ayan o. Bad day coffee. Good day coffee. Stress coffee. 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 Coffee is life. Ayan. Oh, diba? Oh, dito mayroon pang lumang planchang di uuling. Ako. Oo nga. No? Ito, iiwan namin tong Kayo dito magkakapatid na. US dollar. Di-display daw ng bartender dyan sa counter niya. Para remembrance. Ayan. So, ayan. Si Kuya yung ating, taga-timpla ng kape. Order tayo ng kape. I am the farmer, the barista, and the laborer. Kayo din yung owner, Kuya. Ano po? Owner din po kayo dito. Opo. Ano yung best ano nyo dyan, Kuya? Best seller nyo sa mga ano na. Yun. Kasama sa adventure yan kapag nakatikim kayo ng egg coffee. Ay, parang sa Vietnam. Pero sa Vietnam kasi, mostly Robusta. Dito naman, Arabica. Arabica. Walang maisip gawin sa bahay. Ito lumabas. Pero dito ka na po nakatira, dito sa ito. O hindi po? Hindi. Nagpa-farm ako ng kape dyan noon. Tapos naisipan mo lang dito, kuya. Opo. Nung pagdating ng COVID, Galing mo naman, naisip ka dito. lockdown. Sobrang unique ng coffee shop po Kuya kasi sa gitna ng bundok. Nung nagtatanim ako dyan, ang daming turista na palakad-lakad dyan. Pagdating ng COVID, yun, naisip ko, ano kaya kung gagawa tayo ng ano dito? Coffee shop. Coffee shop. It serves the purpose naman para sa inyo. Oo. Ayun na natin. Bali ilang years ka nang nag-ooperate ng coffee shop mo, Kuya? Last year lang nag-umpisa ako dito kasi inopen ng brother ko ito. Grabe tong coffee shop na to mga kabiyahe kasi kahit nasa gitna ng bundok, talagang pinupuntahan siya ng mga turista. Sobrang solid na to. Yung mga coffee lover dyan, siguradong magugustuhan nyo dito sa shop ni Kuya Cyril. Kaya pag pumunta kayo sa Sagada, i-try nyo dito, pumunta. Napaka-solid. Kita nyo naman, ayan, sa labas, puro makikita nyo bundok, tas mga tanim ng mga coffee. Ayan. Napakaganda. Solid na solid. The egg coffee. Ayan. Sarap. Yan na po ang egg coffee natin. Okay. Manual talaga. Ito lang ang exercise ko sa farm. At saka sa ibang labor dyan. Ayan manual na manual pati yung paggawa ng ni Kuya. Paggiling ng kape. Ano daw to? Naisipan lang tayo ni Kuya Cyril to yung pandemic. May nakita kasi siyang kasi itong lugar ni Kuya Cyril daanan to ng mga turista, so naisip ni Kuya Cyril magtayo ng coffee shop. Ayan. Pwede niyong masubukan at magpa-picture dyan. Wala. Yeah. Para ma-feel niyo ang gawain ng mga farmer. Ayan. Traditional nila sa pag-ano ng mga kape. Paggiling Kuya? Paggiling, pagbayo. Pagbayo. Instead na linupa, kape. Ito na din daw yung ginagawang exercise ni Kuya Cyril araw-araw. Ayan. Giling na giling talaga yung mga coffee. Tapos habang nagaganto ka, maamoy mo yung aroma niya. Napakabango. Yun ang preview mo dyan. Ayan Di mo na kailangan ng pabango sa bahay. Ganito lang, napakabango. Granary.
Ngayon, pag nag-ani kami sa mga rice fields namin, mga rice terraces, Opo. pag natuyo yung palay, iniimbak namin dito. Yun ang traditional na bahay namin sa Sagada, mga igurot sa Sagada. Nung nawala na yan, nawala na yung mga palay na old varieties, nawala din sila. Kasi walang mag-preserve. Okay. Kaya mahalaga ito. Hindi pa din nawawala sa tradisyon nyo yan, kuya. Opo. At kaya maitim siya kasi sa usok. Alam niyo, dito sana na-construct yan pero hindi pala kasi ang size. Kaya nalipat yan. It's always ang rice granary, under it is the fireplace. Doon kami nagluluto, nagpre-preserve ng utag, nagpre-preserve ng palay, mga agricultural harvest, nagpre-preserve dyan. Opo. Tapos napre-preserve din ang kagamitan namin. Kasi sa Sagada, it's very cold. Yan. Mga gamit namin sa araw-araw na pagkain. Ay, yun yung dating mga So, ginagamit parang sa plate yan, parang Oo. serving plate. Opo. Yan. Tapos yan, napre-preserve sila pag may usok. Mas tumitibay sila, ano, Tumitibay. Kasi pag wala ng usok, ganito ang mangyayari. Oo. Masisira talaga. Kaya tignan mo yung mga basket, mga backpack namin doon. Oo. Nakaano sa taas para laging may usok. At maitim talaga. Ang konsepto ng bahay namin, the entrance is same as the exit. Opo. Kaya para mapahalagaan yung usok. Nagsucirculate sa bahay yung usok, tapos lumalabas sa entrance. Kasi walang bintana ng bahay. Talaga dyan lang siya lalabas. Ano, Oo, kuya? natatrap. Kaya lahat ng gamit na pre-preserve, kami ding mga igurot na pre-preserve din. Hindi naman ano kuya, yung di ba sabi nila yung usok daw po nakakasama sa baga. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman walang nagkakasakit sa baga. Oo. Kasi natural usok yun. Hindi kagaya sa inyo na syudad, puro usok ng sasakyan, nakakamatay yun. Yun yung pollution Oh, yun yung pollution. Ito, galing sa Yung farm galing sa mga panggatong. Oo. Yun lang. Natural na usok lang Oo. siya. Ganun ang konsepto ng bahay namin. Kaya every evening, nagpapausok ako. Para hindi lang sa utag, pero Sa buong bahay para ma-preserve yung buong kagamitan, ano kuya. preservation ng structure ng bahay. Ganun palang ano, technique nyo, ano kuya. Opo. Dahil sa usok, na-preserve yung mga gamit. Ito yung yung simple understanding ko sa kape, no? Ganito siya. Nakita niyo yung nakababa doon? That is wash process. Ibig sabihin, ma-ferment for 2 nights para maalis yung malagkit na parte ng kape na dumidikit sa mga parchment. Pag hugasan yon, ganito ang hitsura. Malinis ang tingnan. Pero ang isang process is honey process. That means, pag nabalatan, diretso nang ipatuyo. Kaya tignan nyo, medyo coated ng honey. Parang honey coated. Pero, ito kasi, less labor. Less labor ito kasi diretsong ipatuyo. Ito naman, fermented, kaya maraming trabaho. Yun ang kaibahan. Pero sa texture, depende sa farmer. Palagi kaming nagsusort. May sorting before and after. Kagaya after madihal, ito. O kaya ito mismo. I-sort namin yung mga hindi magandang may kulay na. Separate namin yun. Tapos pag nadihal na, magiging green beans. Yan. Pag nag-age na namin na tuyong-tuyo at 12 level of moisture, mayroon kaming gadget na nag-measure doon, magiging green bean siya, ready to roast. Before roasting, magsosort kami. Para ang malalaking butil, isang grupo. Ang mga hindi magandang butil, isang grupo. Hindi pwedeng maghalo-halo kasi pagdating sa roasting, iba-iba hindi magkasabay-sabay maluto. Maluto ka agad yung maliliit, yung malalaking butil, hindi pa naluto. Ganun yun. At after pulping, after binalatan namin, ito, walang sayang sa aming farmer. Mahalaga din ito, hindi dumidiretso sa compost pit. Pinapatuyo namin at ginagawang cascara tea, coffee pulp tea.
meron akong sineserve dyan, coffee pulp tea. Pero ito for demo lang kasi nag-mold siya. Opo. Pag kulang kasi ang araw, ang init, talagang magkaka-molds. For demo lang ito. Ito rin, for demo ko, hindi maganda rin kasi nag-mold siya. Pero ito yung green beans. Pag naalis yung parchment, ang inner skin, magiging green beans. Ito na ang i-roast. At doon kami nag-roast sa baba. Manual. Kaya yung mga grupong magbubuk na hands-on, ito. Tuturo niyo ko yung lahat. Tuturo ko, i-assist ko lang sila. So, soon daw mga kabiyahe, ano daw dito, magtatayo si Kuya ng ano dito, yung parang educational na pag ano sa mga coffee, pag proseso. Tapos magkakaroon din dito ng camping site Opo. soon. Kaya sa mga nagbabalak magpunta ng Sagada, pumunta kayo dito. May isa pa na balikan nyo dito. Kasi meron akong nililabel dyan. Gagawa ako ng pinakamalaking kapihan na made of clay. Na ganito ang forma. Parang pot siya, clay pot. Apa. Pero kapihan din sa loob. Ganun yun. Kasi may pinakamalaki sa Benguet, atok, ano yun, it's made of steel, winelding lang. Sa inyo Kuya Pat. Pero ako, clay. Pag pasok ninyo, kapi, ganitong diameter din, kapi kayo sa loob, mag-bonfire tayo sa loob, dito lumalabas ang usok. Ang galing. Ganun yun, Tapos concept na. amoy na amoy yung aroma ng coffee, ano Kuya? Yan ang pwedeng balikan. So ayan, mga kabiyahe, di ba? Ang sarap mag-adventure. Marami tayong natututunan sa mga kultura ng bawat Pilipino, di ba? Kaya i-try nyo din to. Napakasarap na pakinig sa mga maraming kaalaman. So nalalaman din natin yung mga nila, tradisyon, saka yung pamumuhay nila dito sa Sagada. Ayan, malapit na tayo sa underground cave. Yun na nakikita nyo na ba yun? Yun na siya. Papasokin natin dyan. Ito na yung underground cave. So ayun mga kabiyahe, ito na yung huling pupuntahan natin dito sa Sagada Adventure. Sana nag-enjoy kayo at marami kayong natutunan sa vlog na to. So hanggang dito na lang ulit yung vlog na to mga kabiyahe. Maraming salamat sa panonood at abangan nyo din yung vlog ko dun kay Apong Wangod sa Buscalan. Maraming salamat mga kabiyahe.